Hi everyone! So for today's video, I'm gonna share with you the experience of having different procedures in one session here in Dr. Agnes, this District 3, Saigon, Vietnam. So I decided to have procedures here because they are very transparent with their prices. And aside from that, ang pinaka nagustuhan ko talaga ay mismong dermatologist ang gagawa ng mga procedures. Kaya safe na safe kasi alam mong pinag-aralan niya kung ano yung gagawin niya sa'yo. When it comes naman sa price, yes, pricey siya, but makikita mo talaga na worth it naman yung binayad mo dahil sa price na yun ay marami ng procedures na gagawin. So, ang procedures na ginawa nila sa akin ay 5. So, yung una is TCA cross, and yung pangalawa is subcision, and pangatlo, CO2 fractional laser, and Lutronic machine daw yung ginamit. And then, pang-apat is mesotherapy, PDRN, Salmon DNA, and then pang-5 is yung Trifil Pro. Ayan guys, isa-isa kong i-explain sa inyo yung mga procedures na yon dito sa video na ito, kaya stay tuned. At this time guys, nilagyan na nila ng topical cream anesthesia yung aking mukha para mamanhid siya mamaya during procedures kasi mukhang malala yung mangyayari sa mukha ko mamaya. At eto na nga guys, tinanong ko na yung doktor kung pwede ba ako mag-video. Sa mukha ko lang naman, hindi ko na siya isasama. Para lang at least makita ko yung mga procedures na mga pinagagawa niya sa mukha ko. But, sad thing is, hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi daw pwede. Syempre, tayo naman, ginagalang natin yung privacy nila, kung ano yung protocol nila, guidelines nila sa kanilang clinic. Kaya, hindi na lang tayo nag-video. Kaya itong pagbibideo ko guys, papuslit lang to pag walang nakakakita. Kasi ngayon guys, binababad pa lang yung mukha ko sa anesthesia. Ito na yung itsura ng face ko ngayon after ng aking limang procedure na ginawa sa one session treatment ko guys. So yung ginawang treatment dito guys, number 1 is yung TCA cross. Ayan, for ice peak scars. Yung mga malalalim na type ng scars. Ayan siya guys. Alam niyo yung parang toothpick. Yun yung ginagamit nila, tapos sinasawsaw nila yun sa parang chemical. Tapos tinutusok nila yun sa mga ice peak scars mo. Ayan. And then yung pangalawa, ano naman siya guys, subcision. Ayan. Yung ikakat nila yung fibrous bands ng iyong scars na humihila para umuka yung iyong alam mo yung scars na malalim. Ang tawag nila dito is rolling scars. Yung malalim talaga na uka. Tapos sa ano pala nun, sa layer ng skin pala may humihila daw doon na bands. Kaya siya uka. So ang gagawin nila doon sa subcision na tinatawag nila is ikakat nila yon using the needle. So ayan siya. Pagkaganon-ganon nila yon sa sa scars mo. Tutusukin nila yon yung part na may scars, rolling scars, and then ikakat nila yung mga fibrous bands. Para pag nag-release yun, nakat yun, pag nag-release, umibabaw yung scars mo. Ayan siya. Pero ang alam ko sa Pilipinas, ang gamit nila is cannula. Kaya hindi siya gaanong masakit. Kaya yung mga napapanood ko, wala daw silang nararamdaman na sakit. Kasi cannula, flexible. Yung cannula na yun, so walang nararamdaman na sakit daw. Yun yung sabi. Tapos, yung needle na ginamit dito, yung totoong needle talaga, guys. Pag binaon yun sa, sa mukha mo, guys, talagang mararamdaman mo. Actually, bumibilis yung tibok ng puso ko kanina, na parang namimilipit ako sa sakit. Even though nilagyan nila ng ng anesthesia, yung topical cream anesthesia, parang feeling ko hindi siya umepek gaano. Dahil siguro malalim yung baon nila ng needle, hindi na siguro na-absorb ng skin doon sa malalim na part ng face natin yung topical cream. Kaya ramdam na ramdam ko guys. So yung pangatlo naman na treatment na ginawa ay laser naman. CO2 fractional laser. Tapos ang ginamit nila na machine Lutronic daw. Lutronic machine. Ayan siya. At saka guys na-experience kong mag-CO2 laser sa Pilipinas, and doble noon yung sakit dito guys. Hindi ko alam, siguro
mas malakas yung power ng machine nila dito. Kaya ganun na sobrang sakit ng naramdaman ko rito. Ayan, yung laser. And then yung pang-apat na procedure na ginawa nila after no CO2 laser ay mesotherapy na PDRN, bump kit, bump bit. Ayun, bump bit. Ayan, pa-flash ko na lang dito kasi pinicturean ko kung ano yung ampule na yun. Ayan, 5 ml siya guys. So, ano yun guys, tinurok talaga nila dito siguro 30 naturok dito guys and 30 dito sa kabila, as in ramdam na ramdam ko talaga na yung baon ng needle guys, kasi sabi ko nga sa inyo yung topical cream na ginamit parang hindi gaanong na-absorb sa ilalim ng skin ko, yung needle talagang binabaon talaga pagka tinutusok yung mukha ko, kaya ganun guys, ramdam na ramdam ko talaga yung sakit. Ayan, ayun yung pang-apat, yung mesotherapy. And then yung panglima, yung Tri-Feel Pro. Ayun, yung Tri-Feel Pro siya naman. And explain sa akin, ano yun, carbon dioxide gas na itinurok sa face ko sa mga, especially yung sa may mga acne scars talaga. Tinurok doon para para hindi mag-connect ulit yung fibrous bands na kinat nila using the needle, yung sa subcision, alam niyo, 'di ba nakat na nila 'yon. So para hindi kumapit ulit, nilagyan nila ng Tri-Feel Pro, which is carbon dioxide gas. Ayan siya guys. And sobrang sakit din yun guys. As in, bumabaon yung needle and then pag binaon yung needle, mararamdaman mo na ganun siya. Parang may gas talaga na lumalabas. At saka pumapasok sa skin mo. Ganun siya. So, 5 yung treatment na ginawa. Yung una is TCA cross. Number 2 is subcision. And then number 3 is CO2 fractional laser, which is Lutronic machine yung ginamit. And then number 4 is ano nga ba yung number 4? Mesotherapy. Ayan, mesotherapy. Mesotherapy. PDRN, Bambit. Ayan siya. Salmon DNA daw yun guys, 5 ml. And then yung last is Tri-Feel Pro. Ayan guys. So, first day to guys ha. First day. Post acne scar treatment. Update ko kayo guys sa susunod na itsura ng mukha ko. Hi guys! So, eto na, i-update ko na kayo sa second day ng aking acne scar treatment. Look. Namamaga pa siya ngayon guys. Halatang halata yung maga niya, namamaga siya. Ayan. And, bawal pang basain ng regular water. So, may binigay sila dito na pang cleanser. Ito siya guys. So, yung binigay nilang pang cleanser guys. Vinfuk. Smell. Saline solution daw to guys. Saline solution. Ayan yung pangalan niya oh. Natric chloride. Natric chloride 0.9%. 500 ml. Ayan siya guys. So, ilalagay mo siya sa itong binigay nila na parang gasa. Tapos, ganun mo, tak in, pat. Gentle lang guys kasi masakit pagka ang harsh mo cleanse. And then, after mo maglagay ng saline solution, maglalagay ka naman ng moisturizer. Ito yung binili ko to guys ha. Ito lang yung free na binigay nila. Yan. Pero ito guys, to? Kailangan mong bilhin. And this is worth 385,000 dong. Okay, so sa peso nasa 800 pesos plus siya. And 40 ml lang siya guys. Napakamahal. 800 plus 40 ml, 'di ba? Mahal na 'yun, guys. Ayun oh. Naglagay na ako kanina, guys, kaya hindi ko napapakita sa inyo. Ayan. And meron din silang nirecommend na gamitin kong cleanser. Syempre, sa pharmacy nila bibilhin para kumita sila. Ayan, guys. Ang pangalan niya ay Bioderma Sensibio Gel Musant.
Ayan, Soothing Micellar Cleansing Foaming Gel. Prevents tightness for face and eyes. Ayan. Ecobiology. 45 ml naman to guys. Ayan, cleanser. Pero, hindi pa to gagamitin. Gagamitin to sa ika-third day. Ayan, ika-third day, gagamitin. Ito guys, first day, hanggang second day, ito. Ito pang ki-cleanse mo. Pero ito, from the first day and onwards na nagpapagaling yung face mo, itong moisturizer gagamitin natin to. And ito naman guys, yung aking gamot na nireseta nila. And sa pharmacy ulit nila binili guys. Sa pharmacy nila. Ayan. Kasi, may sarili na din silang pharmacy. So, kung ano yung nireseta nila, bibilihin mo rin sa kanila. Ayan siya guys. Ang pangalan niya ay Catripsin. Ay, babasa niyo ba? Catripsin. Nung sinerch ko to guys, siya. Tumutulong siyang malessen yung swelling. And yung redness ng iyong face. Gawa nga ng kung ano-anong ginawa sa face mo, binugbog nila. And then, Curam 1,000 mg. This is antibiotic guys. Amoxicillin. Ayan, 875 mg ng amoxicillin trihydrate. Tapos, potassium clavulanate, 125 mg. So, for a total of 1,000 mg ang isang tablet niya. So, 2 times a day ko itong iinumin every 12 hours. And then, ito naman guys, morning, lunch, and then evening, tigda 2 tablet kada inom. So, meaning 6 tablets a day ako nito. Ito naman 2 tablets a day, amoxicillin and catripsin. Ang nafe-feel ko ngayon guys, pagka pinagpapawisan ka is mahapdi siya. And then, parang ang sarap niyang kamutin. So, ang ginagawa ko guys, tinututok ko yung mukha ko sa electric fan para hindi ko ganong maramdaman yung init. And then, iniiwasan ko talaga na hawakan ng kamay. Kasi ang kamay natin ay masyadong madumi. Kung saan-saan natin hinahawak. So, as much as possible, wag nating hawakan yung ating mukha. Kasi marumi yung kamay natin. Ayan. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung mukha ko talaga. Ayan siya guys, nang malapitan, i-zoom natin. See, ang pinaka-problem ko kasi guys talaga, okay na ako sa face ko dito sa harap eh. Kasi kung may acne scars man ako, hindi gaano kalala. Ang pinaka-problem ko is, yung acne scars ko dito na part, yung sa may gilid ng eyes. Kasi nagka-cystic acne ako dyan. And alam niyo cystic acne na yung parang na yellow is nasa ilalim, parang inverted siya. Ayan guys. Apa. Okay, ayan guys, ang pinaka talaga problem ko sa acne scars ko is yung dito na part. Okay na ako dito eh, dito sa part na to, sa front, dito sa jaw. Hindi naman kasi gaanong halata yung mga acne scars ko. Pero yung dito talaga sa gilid ng eyes, diyan, yan, and dito na part, sobrang lalim talaga guys. As in, dahil yung mga pimples ko dito, karamihan ay cystic acne. Yung inverted siya, kasi yung regular na acne lang is, pwede mong tirisin, tapos may lalabas, na alam nyo na yon. So, yung cystic acne kasi guys, hindi mo siya mapapop dahil inverted na sa ano, alam niyo inverted yung nakataob siya talaga, na kahit ipop mo yan, kahit try mong ipop, hindi talaga siya lalabas. So, ang ginagawa nun, yung laman nun sa loob, yung pus, hindi ko alam kung tama yung term ko na pus. Ayun, yung pus na yun, kinakain niya yung yung fats mo dun sa laman, yung mga bacteria dun sa loob, kinakain niya. And then, pag nag-heal na yun, ano na siya guys, magiging ano na siya, uuka na siya talaga. Uuka na, automatic na yun guys, malalim. Ayan, kaya yun yung pinaka mahirap sa lahat ng acne, yung cystic acne. Kasi nasa loob siya inverted. Ayan guys. So, dito yan, dito sa part na yan. Actually, sabi ng doktor, hindi na maibabalik 100%. And I asked them kung ilang percent na lang ang pwedeng ma-improve
lalo na yung dito na part, sabi niya, nasa 40% na lang daw. So, it's okay kako. At least, kahit paano may mai-improve. And then, dito sa part na to, ayan, dito part na yan, nasa 60 to 80% ang mai-improve. Kasi dito talaga, guys, yung fats natin dito sa part na to is onti lang siya. Since yung acne ko, malala na, kinain niya na yung mga fats, yan, mga bacteria dun sa acne ko. Kinain niya na yung fats, ayan, wala na. So, kailangan talaga ng matinding treatment para mag-regenerate ulit yung collagen, yan sa part na to. And hindi lang dito sa buong part ng face. Ayan guys, i-update ko kayo ulit sa susunod na mga araw kung ano na yung tsura nito. Actually, may pasok ako bukas So, magmamas na lang ako. Ang importante naman is yung teaching mo, the way you teach, not your face. Right? Kasi kahit na, maganda-ganda yung face mo, kung pangit ka magturo, ayan, walang matututunan yung iyong, mga estudyante sa'yo. So, ang importante, may boses ako, nakakasalita ako, yun yung importante, kasi kung wala kang boses, kahit maganda ang face mo, hindi ka makakaturo. Kaya, I chose na mag-treatment, start na ngayon. Kasi kung i-start ko pag bakasyon next year pa yun, matagal pa. Ayan guys. So, update ko kayo sa next. Goodbye!